Sige, patapos na ulit tayo, no? Siguro by next. isa pa. Actually, baka nga mamaya. Depende sa haba ng discussion. Okay? So, last time, mga discuss natin, mga introduction sa lateral forces, no? Tapos, may mga konting figure sa paano na-transfer yung lateral forces, no? Parang basically, yun na yung pinaka-summary na. Okay, so, discuss ulit tayo further about sa mga forces. Tapos, mamaya siguro, kapag kakaya, magbibigay tayo ng ano, try natin lumabot dito sa design page here para tapos na yung module 2. Tawag dito, kapag ka matapos natin ngayon, ano ba ngayon? Week 5? Week 5 na. Ay, 4, week 4. Oh, next week, medyo bakante na tayo. Tapos week 6, pwede ka na mag-exam ulit. No? Para ano, tapos na agad natin. No? Tapos yung iba, ano, ibang araw, no? Baka naman na lang. No? Tapos wala na tayong papasukin. Okay, so yan. Introduction to lateral forces. Actually, nag-introduce na tayo last time. Yun. And so, ang laman ito, okay? So, ano yung mga lateral forces? So, lateral forces are those that are acting parallel to the ground. Sabi natin, di ba? Sa building or actually in any structure, meron kang dalawang, in general, dalawang type of loads. Meron ka nung gravity loads, tapos meron ka nung lateral loads. Okay? Yung gravity loads mo, yun yung mga dead load, mga live load. Okay? Ano pa yung mga pababa? Mga rain, di ba? Rain loads, snow loads, basically lahat ng mga pababa na yung mga load combination. Ay, not a discussion na ba yung mga load combination? I think sa ano sa structural theory na merong introduction ng yung 1.2 dead plus 1.65 yung mga ganun. Oo, nalimutan ko na. Hindi ko kalimutan niya, no? Sobrang halaga ng mga bagay. Okay, so anyway, yan, may mga gravity loads tayo. Tapos meron din tayong mga lateral loads. Okay, lateral loads will come from the earthquake and wind, no, in general. Okay, if the structure is underground, so sometimes nagkaroon din tayo ng mga lateral loads from the soil, di ba? Halimbawa, ang structure mo ay retaining wall. Halimbawa, ang structure mo ay tank, so meron din yung lateral forces, no? Kumbaga, pa horizontal na pressure or forces, no? Okay, so yun yung mga yun. Ano pa? Um, and so this may occur at many angles other than perfectly horizontal. So hindi necessary na ano siya na diretso siyang ano lang na diretsong horizontal. Sometimes meron siyang naka-angle siya. So ang mangyayari, lateral force is yung component that's perpendicular to the ground. Okay, it acts transversely to the primary structural system. Okay, so ito yung structural system natin yung say transverse pag ganyan. Okay. Yan. Okay, so ano yung ano natin, structural system natin. So ito yung yung mga components doon. Siyempre, meron kang slab na nakapatong sa beam na nakapatong sa column na nakapatong sa footing or foundation. Okay, sa foundation, maraming types. Meron kang isolated. Pwedeng kapag magkalapit, pwedeng mag-combine. Kapag merong shear wall na support, generally, ano yan, nakamat. No? Kung subaybayan mo yung construction dito, nung hinuhukay pa nila yan, meron diyang segment na parang yung wall, yung paikot doon, ah ano yan, probably elevator yun, no? Tapos nilagyan nila na shear wall paligid, 'di ba? Yung footing nun isang malaking block yun, ang tawag doon ay mat foundation. No, if yung footing ay masyadong magkalapit, ano ba, meron kang column na magkalapit, tapos pag kinalculate mo yung bearing area nila, mag-overlap na sila, so mangyayari magiging combined ng tawag doon. No? So yun yung mga iba't ibang foundation natin. Okay, pero dito sa CE133-1, ang concern natin is yung superstructure. Okay, so yung last time nasabi natin na hindi mo masyado magagamit kasi 'di ba yung mga figure last time is more on mga wood, 'di ba? Yung pinakita natin may mga studs, 'di ba? Studs, joists, no. Sa setup natin dito sa Pilipinas, mostly ang mas concern mo is yung ito yung tamang figure, no, na mas na-encounter natin. Okay, so again, saan nanggagaling yung loads? So, kung earthquake, di ba, earthquake ay, mga inertial loads, di ba? So, it is dependent on the weight. Okay, so yung weight ng structure, tawag natin din ay seismic weight. Yun yung part ng structure or part ng weight
na magiging parte ng inertial forces. Okay? Kasi malalaman natin, no, sa calculation na hindi lahat ng weight ay kasama sa seismic forces. Okay, ibig sabihin, hindi, siyempre, mas mabigat, mas malaki ang force, di ba? Pero hindi lahat. Okay, ibig sabihin, ano lang yung mga gravity loads na magiging parte ng seismic forces. Okay, so, I think madi-discuss din natin. Kung hindi, sasabihin ko na, or i-cover natin. Kasi mahalaga yun sa actual. Okay, so kumbaga pag-decide kung ano yung mga parte ng loading natin na magiging part ng seismic weight. Okay, and yung weight mo nakapatok sa slab, di ba? Tapos yun na, matatransfer sa beam, tapos column or generally vertical elements. Kasi sometimes yung beam nakadiretso din sa wall. Pwede naman ganun, di ba? Hindi naman laging column ang support ng beam. Okay, ayan. So, importance, sabi essential for structure to have lateral resistance. Bakit? Kasi syempre kapag wala siyang lateral resistance, gigiba yan. 'Di ba? So kapag kaya hinulaan lang, 'di ba, ano mangyayari? Possible na kinonstruct mo, tatayo nga siya, 'di ba? Pero in the event of the earthquake or halimbawa lumindol, hindi possible na magkaroon ng excessive drift, 'di ba? Kapag lumilindol masyadong malaki yung shaking structure, 'di ba? Magkakaroon ng mga cracks kapag gano'n na yung cracks na visible, no? Ang pag-uusapan kasi natin na nagka-crack naman talaga ang structure para nga mag-dissipate siya ng energy, 'di ba? So ita-touch natin yun in depth, no? Pero again, meron siyang limitations. Okay? Ayan. So kailangan natin siya i-design na dapat kaya niyang i-resist yung mga lateral forces, no? Hindi siya basta dapat gravity lang. Okay? And so hindi kasi nagpapa-complicate sa natin sa design natin. Okay, it should be able to stand against wind, seismic, and other lateral forces, no? Yun nga, again, hindi lang seismic and wind yun, di ba? Sabi natin, pwedeng halimbawa, ang structure mo, tangke, di ba? Yung mga storage tanks, o may lateral forces din yun. Pero syempre, hindi natin concern yun dito. Okay, dito ang concern natin yung mga building. Okay, lateral force resisting system structure, lateral force resisting structure has significant impact on space planning. Okay, so yung location ng mga to, okay, yung mga location na yan. Okay, so meron yung ideal position para mag-work yung structure natin. Okay, hindi laging mag-work na kung ano yung trip ni architect na yun, especially kapag medyo matataas. Okay, usually kapag matataas yung mga structure natin, medyo mas may say tayo doon sa location ng mga structural members kumpara sa, kunyari, maliliit. Kasi maliliit, medyo magulo yung utak ng mga lesh. I mean, in general, di ba, kapag kung mga bahay, di ba, yung architect gusto medyo kakaiba, di ba? So, in general, kapag medyo maarte yung architect, makikita mo yung mga polo mo, sabog-sabog yung posisyon, tapos mag-work pa rin. Okay, bakit? Kasi hindi na masyadong critical. Okay? Unlike kapag halimbawa gagawa ka ng condominium na 40 story. Okay, yun, yung makikita mo, pag nakita ka ng plano nun, kadalasan makikita mo medyo regular yung itsura niya. Okay, bakit? Ba't hindi masyado pwedeng gulo-gulo? Okay, kasi hindi tatayo yun kapag sobrang irregular niya, no? So again, meron tayong mga horizontal irregularities, vertical irregularities na nagpapa, kumaga nagkakaroon ng penalty, no? Or parang sabihin natin parang naninerf yung building natin pag may mga ganun, no? Na nagpapahirap sa design natin kapag irregular siya. Okay, so ideally, para mag-work siya, para madali nating mapasa yung project natin, design-wise, okay? So, nagkakasundo yan na kunyari, sige, regular na yung position ng mga columns mo, hindi na siya sabog-sabog, may certain interval na siya, di ba? And so, yeah, in general, ganun siya. Critical kasi sa atin so pinagbibigyan nila tayo dito madalas. So, hindi siya masyadong magulo. Okay, and so types of lateral forces, and so wind and seismic forces are the most fundamental lateral forces, no? It occurs simultaneously with gravity loads. O ibig sabihin, sabay siyang kino-consider. Okay, hindi siya gravity loads lang, tapos seismic loads lang, tapos wind loads lang, hindi ganoon, no? Kaya nga merong load combination, di ba? Doon pinagko-combine yung mga effects nun. Sabi, simultaneously, so sabay. Okay, may be so small as to be unnoticed. Okay, so sometimes masyado siyang maliit, 'di ba? Kasi halimbawa, lumindol ng magnitude 3. Ano lang yun? Lindol lang yung pag-shake nga dito kapag naghuhukay sila, mga nasa magnitude 2, 3 na yun dito yung effect nun. Hindi mo na masyado maramdaman, pero nakikita mo lang nag-shake na. Pero okay lang, 'di ba? Okay pa naman. Pa naman tayo. Okay, pero yun nga, masyado siyang maliit, so halos siya, unnoticeable.
Okay, pero sometimes, very large siya, no? Halimbawa, pag umabot na magnitude 7 or 8, no? So, it is enough to devastate. Okay, it can be internal, so it can be internal to a structure or externally acting on it. Okay, so depende yung ano, yung version niya. Actually, hindi ko sure kung saan galing internal. Siguro kapag kami, ano, seismic forces, internal. Hindi ko alam. Tawag dito. Yung external kasi madalas ano yan. Halimbawa, wind, di ba? Kapag tumutulak yung wind sa structure mo, internal, hindi ko alam. Ayan ko dyan. Okay, internal lateral forces. Okay, ito pala. Yung mga ganyan sinabi. Okay, halimbawa, ano, tawag dito, yung mga ganitong cases, no, kapag may mga arch daw, di ba? So, paano bang, ano dito, paano up movement to? Ito na lang madali, o 2D na lang. Pag loading mo pa ganyan, tapos meron ka ditong, so tawag dito, para siyang, ano eh, para siyang cord, no, parang top cord ng truss mo. Okay? So, ang tawag dyan, may term sila dyan eh. Strut yata, strut compressive member. Okay, na mangyari yung load mo, syempre, sino magkikiri niyan? Ito, yung mga, ito, yung term niya dito. Pero, may mas proper term dito eh. Kung maging structural element, may proper term dito. Okay, I think strut yung mas tamang term. Okay, so mangyari, pag ganun siya, di ba? Tapos since ito ay naka-incline, so mangyari, syempre meron yung vertical component, may vertical resistance siya, pero dahil naka-angle siya, meron din siyang horizontal na, ano, na transfer ng forces. Okay, same with cables, di ba? So cables, may nakatali kang ganun. Pag ito, hinihila pababa dahil meron kang gravity loads, di ba? Bukod sa vertical reaction mo dito, di ba, nangyari humihila din yan dito. Ano naman, logic lang naman eh. Diba? So, ayun yung mga sample ng internal lateral forces natin. Okay, na hindi galing sa ano, na hindi galing sa seismic and wind. Okay, so external, ano yun, kadalasan wind, mga ganun. Okay, other internal forces, ayan, so kapag ka nagkakaroon ng changes in temperature, so, nangyari, di ba, naalala mo sa mectrim mo, di ba, kapag ka umiinit, humahaba siya, di ba, kapag ka lumalamig, umiikli, so nagkakaroon ng internal compression or tension yung member mo, na depende kung gano'ng kalaki yung, ano, yung change in temperature. Ngayon, para ma-relieve yun, at times, ginagawa natin, naglalagay tayo ng mga expansion joints. Okay, halimbawa ito, kadalasan ito, makikita mo ito sa bridge. Okay, bakit? Kasi ang bridge, isang malaking structural element yan. Isang malaking solid na structural element yan. No, na kapag uminit or lumamig, medyo malaki yung nagiging, ano niya, nagiging movement. No? Eh, pero hindi mo makikita kasi lang yun, pero malaki yun kung kapag sobrang haba na niya. Okay, so para hindi siya ma-compress or hindi siya mag-tension, 'di ba? Ang ginagawa natin, meron siyang space na yan nandito. Okay, so ang mangyayari kapag uminit, magko-close yung space na yan. Kapag lumamig naman, magluluwag yan. Okay, so ganyan nangyayari. So expansion din. Ano pa? Volumetric changes. Ito naman kapag madalas makikita mo to sa mga ah, daanan. Ayan, so doon sa mga tawag dito, minsan sa mga mga slab on ground, kapag nakakita na ba kayo ng maganda sample? Minsan kasi sa mga sa mga um, warehouse or sa mga metal structures, yung ground nila kadalasan isang malaking slab yun, 'di ba? And so isang malaking slab on grade yun. So ang nangyari doon, meron yung mga mga ganito, okay, mga sokat. Okay, ang nangyari dito, inga, sa slab on grade, minsan nakikita mo yun, pero minsan kasi tinatago nila. Pero meron yun. Mas obvious mo itong makikita sa mga daanan. Sa mga daanan, di ba, yung may mga guhit-guhit pa gano'n, sa kalsada. Okay, bakit may gano'n? Ba't nila sinasadyang bangasan yan, di ba? Bakit ayaw nilang gawing. Okay, ang purpose nun ay ah, para hindi magbanggaan. Okay, yung part na yun ay, yun yung logic nito. Okay. Ngayon ito, parang ganun din, pero iba ang purpose ito. Ito, pag nag-shrink yung concrete. Pag nag-shrink ang concrete, mangyari mawalan siya ng volume, di ba? So, hihilain niya yung sarili niya. Mag-shrink nga, di ba? Dahil mainit, gano'n. O kaya kapag ka bagong buhos, di ba? Pagka bagong buhos, kapag ka magtutuyo, di ba? Pag nagtutuyo, nagsishrink yan eh. Di ba? Mawawala yung mga extra tubig niya. So, mangyari, pag nag-shrink yan, magka-crack yan. Okay. Ito ay nilalagay para makontrol kung saan siya magka-crack. Okay, para hindi sabog-sabog yung yung concrete mo. Magka-crack yan doon sa part na 'to. Bakit? Kasi halimbawa ito, makikita mo, 'di ba? Kung meron kang binawas na area dito, 'di ba? Siya na yung mas maliit na area kumpara sa iba. So kung pipili ka kung saan siya magka-crack,
siyempre do'n sa mas maliit na area, which is nilagyan mo na ng guhit. So, basically yang mga ano, mga sukat na yan dire-diretso yan pasagya sa ilalim, 'no. So, may mga yan. So, kung magkaroon ng volumetric changes diyan siya mangyayari. Okey, tapos yun para hindi mo makita nilalagyan nila yan ng ano ng, tawag dito, um, nilalagay sila para matakpan siya kaya makikita mo 'di ba halimbawa SNR, kapag nasa SNR ka hindi mo na makikita yung mga ganyan 'di ba sa sahig, hindi mo makikita. Tinatago na yan nila yan siyempre, pero yung ginawa nila yung slab-on grade na yan, ay meron yan na may mga interval yan, yung mga ganyan. Okey, para 'pag nag-crack siya diyan siya mag-o-occur para hindi siya sabog-sabog. Okey, tawag diyan ay mga control joints, okey? Ano pa, ito nga, halimbawa, ano ba 'to, 'pag may ano, baha ka. So, baha, so pressure 'di ba may lateral pressure, so 'pag ano na forces and so meron siyang nire-resist. Okey, ito yung mga tinatawag natin na retaining wall kapag meron kang basement, okey, ta's merong lupa sa gilid 'di ba, para hindi siya matapon sa bahay mo, kailangan siyang i-retain kaya ang tawag sa kanya ay retaining wall 'di ba, yun siya. So, wala shine-share ko lang na yun yung retaining wall kasi hindi sa'min na-emphasize dati na, yun pala yung retaining wall, nagre-retain pala siya. May ano siya, may kumbaga yung mga pangalan nila, hindi sila pangalan lang na, "Oh, ito tawag sa'yo." Hindi. Yun yung tawag sa kanila kasi may reason kung bakit yun. Kaya katulad nun yung retaining wall, akala namin dati ano lang basta, wall, sige retaining wall ka kapag may lupa, 'di ba? Kaya pala siya retaining wall kasi nagre-retain siya. Basically yun yung sinasabi. Okey, ayan. So, okey, ito ibang usapan na yan 'no, yung mga floodwaters. Siyempre ibang calculation yan, seismic nga tayo, so seismic. Ayan, so ano pa, floodwaters, ayan. So ano pa, rolling force 'no, halimbawa sa bridge 'no, kapagka halimbawa merong bridge ganun 'di ba, tapos may dumadaan 'di ba, tapos bigla siyang nag-break 'no, kunyari nag-break. Siyempre friction 'di ba, para mag-stop yung ano, yung kotse 'di ba, kailangan magkaroon ng horizontal resistance which is manggagaling sa pag-brake sa 'pag magkakaroon ng friction yan 'pag nagbe-brake ka. Ngayon yung force na nagre-resist dun saan manggagaling yun, saan magta-transfer yun? Siyempre dun sa deck, 'di ba, na yung deck magta-transfer ng force doon sa column na nagsu-support sa kanya, 'di ba? So yun, 'di ba, ay magiging ano, part ng ano, tawag dito, ng eto, yung rolling force 'no, may term dun, eh, magiging part siya ng live load 'no, limutan ko yun. Okey. So anyway, ayun nga. So, basta kapagka may mga movement 'no, sa mga decks, mga ganyan horizontal movements 'no, changes in direction, so magkakaroon ng mga forces. So ayun, lateral force din yun. Okay, wind. So it is a very complex phenomena with a complex interaction on building structure. Okay, so kapagka nagko-consider tayo ng wind, meron tayong iba't ibang methods or meron tayong assumption na, um, actually sa steel siya mas madi-discuss 'no. Ayan, so ano sa wind meron tayong calculation based on code 'no, sa iko-consider natin yung ano, yung movement yung ano, yung wind force pa-X, pa-Y, 'di ba, parallel to ridge, perpendicular to ridge, gano'n. Tapos meron din tayong tawag dito, mas advanced method. Kapagka yung building natin medyo irregular, meron tayong tinatawag na ano, na wind tunnel. Okey, yung wind tunnel, literal na papadaanin nila yung ano. Ay, ginawa. Sa wind tunnel, halimbawa ito tunnel ta's papadaanan niya ng hangin kaya siya wind tunnel. Okey, ito yung structure mo, yan. Tapos itong mga building na 'to may sensor yan sa loob. Ang gagawin niya papaikutin yan habang ito 'di ba may hangin dito lumalabas, tapos may mga sensor yan, ito umiikot yan. Okey, ang ginagawa niyan, okey, tinitingnan natin kung ano yung magiging interaction nung building natin doon sa wind, 'di ba, ano yung magiging pressure sa kanya kasi hindi na siya straightforward. Okey, dito sa wind tunnel kino-consider pati yung nasa paligid. Okey, halimbawa ito, ano yung effect ng kapag tumama yung wind sa direksyon na 'to, natatama muna siya dito sa mga building na nasa paligid bago pumunta sa structure mo, may ano yan, eh,
Kaya complex yan eh. Ang ano kasi, ang air kasi fluid yan eh. Parang imagine mo para siyang tubig. 'Di ba? Parang rumaragas ang tubig na invisible. So basically, ganun yung idea. Okay? Kapag medyo complicated yung structure natin, especially pag irregular siya, and so medyo mahirap siyang i-predict, no? So ang nangyayari para mas maganda yung ano, yung assumptions natin for the loading, pag may pera si client, which is mostly meron naman, kaya nga siyang papatayo ng building, no? So ina-avail nila yung ganitong testing. Mahal to, no? Parang isang test nito nasa equivalent sa 150,000 natin, isang run nito. Nag-ano, ang nagko-conduct nito kadalasan si pangalan nun, si RWDI, I think sa Malaysia sila or something, or Singapore. Ta Tapos yung isa, nalimutan ko na, dalawa lang sila, eh, dalawa lang sila madalas. Okey, ngayon yun nga, ito yung process na sa ano, tawag dito, sa wind tunnel, okey? And so, mas accurate yung nakukuha natin dito 'no, kumpara sa code assumptions natin. Ano pa? Ah, wind, ayun na. So, sa wind meron kang sabi, air moves over a curved, ayun naman dito, influenced greatly by local terrain. Yun nga, ano siya, eh, nagbabago depende depende kung nasaan ka, 'di ba? Kung maraming building sa paligid or masyado siyang empty space. Kapagka wala masyadong, nakaharang sa paligid, mas malakas yung wind pressure kasi siyempre walang humaharang. Okey, pero halimbawa dito sa mga urban area, kapagka marami ng bahay sa paligid, 'di ba, ang nangyayari hindi naman lahat yun, ah sinasalo ng bahay na gagawin mo, 'di ba, or na structure na gagawin mo. Tatama muna yun sa ibang lugar. So, medyo mas mababa yung load, mga gano'n. Okay, it can produce pressures and suction forces on any surface of building, plus internal pressures that tend to balloon the building outward. So, itong mga ganito, yung specific discussion nito sa ano lang, sa steel ano nyo na lang, design of steel structures nila. Okay, so, wind loads, okay, against a building like the way an airplane behaves, be sorry, like the way an airplane wing behaves. So kapagka tumama dito yung ano, yung, hangin gaganyan. So meron yang ano, eh, kumbaga maraming movement na ginagawa yan, eh. Bukod siyempre sa kung tatama yung ganyan siyempre magbe-bend yan pa gano'n, 'di ba? Pero bukod diyan naggaganon pa yan minsan 'no. So tawag dun is ano, yung, um, tawag dito, may term dun, eh, yung effect na ano na gano'n. Kumbaga parang nagva-vibrate siya, okey. And so as air moves over the curved surface of the building, molecules separate and then rejoin. So dito nagkakaroon ka ng ano, ng, pressure, 'di ba, tawag dito is windward, tapos ang mangyayari mahahati yan 'pag ganyan, eh, 'di ba, kasi nga nakaharang yung building mo, 'di ba, so tatama yan. Tapos dito magjo-join ulit yan. So dito sa likod niyan ang mangyayari magkakaroon yan suction forces. Okey, kumbaga dito ma-e-experience mo na parang hinihigop ka. Kung nandun ka sa building, nasa tuktok ng building na nasa leeward side, tawag dito is leeward side. Ma-experience mo yung suction pressure na parang kang hinihila. Okay, air over the top of the wing moves faster, so because of the Bernoulli effect. And so windward pressure nandito, kung nandito ang hangin, ito yung windward, yung sa likod niya tawag dun ay leeward side. Okay, sa windward ang na-experience ko dito is parang kang tinutulak, 'pag sa leeward naman ang na-experience natin is parang kang hinihila. Okay, sa flat roof ang na-experience natin ay suction. So kapag ganyan yung ano, pagka ganyan yung, direksyon ng forces, 'di ba, or, wind loads, okay, kung ito ay flat 'no, kapagka nandun ka sa tuktok ang ma-experience mo is parang ano, parang kang hinihila pataas 'no. Siyempre hindi ka naman lilipad diyan 'no, hindi naman enough yung force nun para liparin ka, pero ang ma-experience mo is, upward pressure. Okay, for pitched roof, ibig sabihin nun naka-incline, so merong kadalasan 'no, kung dito yung force mo siyempre meron kang windward, sa kabila yung nagkakaroon ka ng leeward side. Okay, so actual wind behavior yun nga medyo magulo, medyo magulo. So best way to ano, to analyze this, actually ito madali lang ito. Pero kapagka mataas na yung building mo, the best way to analyze the tall building is to, conduct the wind tunnel testing. Kung hindi naman, kung simple lang katulad nito, and so meron tayong mga ano, building code provisions para ma-calculate natin yung ano, yung wind loads natin. Okay, so seismic loads, ito na yung pinaka-concern natin. Okay, so, paano siya? Sabi kapagka nag-ground motion pa gano'n, 'di ba, anong mangyayari? Ang tendency ng building mo is to stay at its state of motion. Naalala niyo sa ano, sabi law of inertia, 'di ba? Parang kapagka ano ka, yun nga, kapagka nakatayo ka sa sasakyan, 'di ba, tapos biglang umandar ng mabilis, 'di ba, kumbaga biglang nag-accelerate ka, parang matutumba ka paatras. Bakit? Kasi ang nangyari naiiwan yung katawan mo, eh, 'di ba? Naiiwan yung katawan mo, ang nangyayari dun nakaka-experience ka ng inertial forces 'no. Kumbaga gusto ng katawan mo na mag-stay at its state of motion which is currently at rest.
Okay, kapag biglang umarangkada yung ano, 'di ba, yung sasakyan. So, gano'n yung mangyayari. Same way kapagka biglang tumigil yung sasakyan, 'di ba? So, gumagalaw ka tapos biglang tumigil, so ang mangyayari gaganon ka parang bigla kang, matutumba. Bakit? May inertial forces, eh. Ang ginagawa niya is gusto niya mag-stay, 'di ba? Gusto niya mag-stay doon sa current state of motion niya which is moving tapos biglang mag-i-stop, 'di ba? So, ang mangyayari may force, 'di ba, na kailangang i-resist. So, paano yung mare-resist? Siyempre, tawag dito, katawan mo, 'di ba, tapos in contact sa lupa, 'di ba? Ang mangyayari magkakaroon ka ng force na lateral para ma-resist yun. In terms of friction, 'di ba? Siyempre para hindi ka dumire-diretso 'pag may friction yung paa mo, 'di ba? Okay, so tawag natin dun ay base shear. Okay, kung sa building, yun ang tawag natin ay base shear. Okay, yun yung ika-calculate natin sa susunod na meeting kung aabot pa tayo dun. Okay, kaso baka tapusin mo na agad mamaya, eh. So malalaman natin. Okay. Ayun na, nage-gets niyo naman siguro yung sinasabi ko about sa analogy natin sa wind, sa seismic, 'no? Basically inertial forces, 'no? Imagine mo ikaw yung building tapos yung lupa gumagalaw kapagka biglang umarangkada or biglang tumigil yung ano, yung sasakyan na tinutungtungan mo. Okey, so motion originates outside the building, ayun nga kapag may earthquake siyempre sa lupa manggagaling, okey? Forces generated by inertia of the building mass as the ground moves below the structure. Okey, movement meaning gumalaw o kaya habang gumagalaw yung building mo bigla siyang titigil. So ayan, parehas inertial force siya, ayan na. Okey, nakalagay dito, it generates forces in direct proportion to the building's mass and stiffness. Okey. Mas mabigat ang building, mas malaki ang seismic forces. Okay, mas matigas ang building, mas malaki ang seismic forces. Okay, kaya sinasabi natin, 'di ba, I think nung orientation, hindi ko lang alam kung dito 'yun sa section na 'yun. Sabi natin, may mga cases na kapag nagde-design tayo, ang way para mapapasa yung member na problema mo na hindi mo mapapasa sa design is babaan mo siya. Naalala niyo? Kapagka binabaan mo kasi yung size niya, ang mangyayari magkakaroon ng redistribution. Okey, kapagka binabaan mo siya, magiging mas malambot siya, 'di ba, yung stiffness niya. Okey, mas maliit, mas malambot, less yung forces, 'di ba? Mas magre-redistribute, so magiging okey yung design mo. Siyempre case to case pa rin 'yan, okey, pero yun nga, yun yung gusto nating i-emphasize dito, 'no, yung concept ng stiffness. Okey, hindi palagi na kapag nagde-design ka, okey bagsak, so, gawin mo lalakihan mo, kung nilakihan mo lumaki ang capacity, lumaki naman din yung stiffness. 'Pag lumaki stiffness, anong mangyayari lalaki yung forces. So, possible na yung in-upsize mo, bagsak na ngayon, 'di ba? Kunyari ang demand niya 100, capacity mo 90 lang. Oh, in-upsize mo para yung capacity niya maging 100, bagsak na naman. Bakit? Kasi yung bagong load niya 105 na. Nakuha niyo yung mangyari. 'Pag nilalaki mo yung force, 'pag nilalaki mo yung section, lalaki capacity niya, kaso lalaki rin yung force, 'no? Kaya ang design process natin sabi nga natin ay iterative, eh. Hindi yun kunyari unang try mo tapos pili ka ng higher section tapos okey na, hindi gano'n, eh. Kailangan mong i-analyze ulit, 'no? Kailangan mo i-analyze ulit paulit-ulit. Okey, kasi sobrang laking factor ng stiffness doon sa magiging load niya, okey? Ayan, so altering the building stiffness. So, paano mo babaguhin yung building stiffness? So, pwede mong baguhin yung size ng mga members mo, 'no? Kapagka may mga part na masyadong matigas, papalambutin mo para mangyari is maging ideal yung movement niya. Okay, so I think kapagka dating natin sa ano niya, natin module 3 which is around mga week 7, mga gano'n. Medyo siguro paabutin naman natin ng week 8. Okay, madi-discuss natin yung shear wall design, yung tawag dito yung shear wall design. Sa shear wall design, pag-uusapan natin na ideally, dapat ang shear wall ay nasa gitna. Kung wala sa gitna, dapat balance siya. Okay, hindi puwedeng nasa isang side lang kasi kung nasa isang side lang or kunyari yung shear wall mo lalagay mo sa corner, kung nandun lang yun, imbis na makatulong yun, actually nakakasira pa siya ng structure. Okay, bakit? Kasi dahil sa hindi balance sa paglagay ng shear wall, ang nangyayari nagtu-twist yung building natin na anong nangyayari, yun pa yung sisira sa building mo. 'Di ba? So imbis na makapag-sway siya directly 'pag ano, nangyayari nagse-sway siya, gumagano'n o kaya umiikot. Nagto-torsion dahil hindi balance sa stiffness. Okey, so ayaw natin ng gano'n. Okey, resi how are lateral loads resisted? Okay, most of the building components that compromise the gravity resisting structure are also those of which can compromise the lateral, force resisting structure except that the forces are moving different. Compromise? Ano ba yung term? Ano ba yata dapat yan ito?
Di ba dapat parang comprise? Comprise, di ba? Compromising Shane, bulilyaso, di ba? Hindi ako gumawa niyan. Anyway, ang sinasabi niya lang dito, kung Tagalogin natin, ah, yung lateral force resisting system natin, actually, generally, yun din yung gravity. Okay? General, kasi hindi naman lagi. Halimbawa, yung beam mo, intermediate, hindi siya part. Okay, so, yan, discuss natin, no? Para medyo humaba yung module 2 natin, no? Para umabot siya ng mga week 6. Babayin natin ng konti yung discussion. Kwentang, sabi ko kasing magaling kaya tapos magad lahat. So, halimbawa, dito, dito, dito. Ay, siyempre, gagawa ka niya ng mga beams, team beams. Alam mo yung di ba? Siyempre, dapat, pag wala, pwede mo alam, ano, ship ka na. Amen. Ngayon, di ba, meron kang beam na connected column to column. Right? Meron ka minsan, kunyari, masyadong mahaba yung span, meron ka rin ng mga beam na connected beam to beam. Okay? Ngayon, halimbawa, meron kang lateral forces pa ganun. Okay, paano magta-transfer yung lateral forces? Siyempre, from the slot, hindi naman transfer sabi natin sa mga beam, tapos from beam to column, tapos column to footing. Okay, pero pag nag-swing yan, okay, pag yan nag-move, kunyari sa top view, no? Sa top view, siyempre, pag swing yan, magagagan sa ganyan. Deform shape niya, diba? Okay. Yung mag-resist niya is yung mga connected lang sa vertical elements. Okay, ano yung mga yun? Ito. 1, 2, 3, 4. Yung mga yan. Okay, kapag kaya nag-sway dito, so mag-transfer yung forces ng from the beam papunta doon sa columns. Okay, ito, wala itong ambag. Okay, ano lang yan, pabigat lang yan. Okay, ano nangyayari kasi yan, no? Ganyan. Di ba, magkaroon ng lateral force pag ganun. Okay, ito, hindi naman yan sumasama doon sa resistance ng building mo na mag-move pa ganun eh. Nakapatong lang yan eh. Okay. Nakapatong lang yan. Kapag ang building mo mag-sway pa ganun, ang mayari ito, susunod lang. Nakapatong lang yan dito. Ngayon, ano yung mag-resist? Ito, na fixed connected dito. Okay, ito, pipigilan yung mag-move pa ganun. Paano sila mag-aakasuan? Paano sila pipigilan? So dito, meron pang moment connection. Okay? Kung bagay, imagine mo, no, sa side, ganyan yan. No, pinipigilan yan na mag-move siya pa ganun. Okay, so dito meron pang moment connection. Okay, kaya nakikita natin no, kapag sa tunay na buhay, kapag iba, mag-try ka mag-model, no? Column, beam to column, makita natin. Naalala mo sa, ano mo, sa RC, mo, sa structural theory mo, di ba? Kasi kadalas ang ginagawa mo, simply supported, di ba? Na nakalagay, moment, ano, ganyan mo. Ano mo. Hindi mo naalala. Bakit hindi mo naalala? Ito lang naalala. Kaya kanyari, meron loading na ganyan, di ba? Distributed load. Kadalasan, di ba? Gravity load, distributed load. One way, two way, di ba? Tapos ano mangyari? Meron ka shear diagram, pag ganun. Di ba? Tapos ano mangyari? Moment diagram mo, pag ganyan. Ito, nangyayari yan, ito lang yan. Okay? Kapag hindi siya moment connected sa ends. Okay? Pag hindi siya moment connected sa ends, wala siyang resistance to bending sa ganun sa lateral movement. So, mangyayari ito ay part ng gravity system. Okay. Ngayon, itong mga to call na to, ayan, so para siya makapag-transfer ng force papunta dito, kailangan itataling mo to. May taling na talagang solid na tali. Okay. Kailangan hindi siya mag-move. So, imagine mo na lang siguro, ting-ting. Okay. O kaya imagine mo ano lang, siguro kahoy. Ano lang, yung planks lang, alam mo yung planks, ano lang, parang bar, tabla. Okay. Yung tinatawag natin na pin connection, imagine mo, parang naglagay ng thumbtacks. Kinagay mo siya isang thumbtacks. Okay. So yung interaction, ito yung intersection yan, tinamtacks mo lang din. Ako, tingin mo, kapag tinulak ko yung pag-alala ng mangyayari yan, tutumba lang yan eh. Di ba? Pero kapag damihan mo ng thumbtacks yan, di ba? Ito fix na to. Tingin mo ito madali yan. Ito dudulas lang yan. Hindi eh. Okay, yung pinagkaiba ng fish sa pin connection.
Okay, ang pin connection, para siya, imagine mo para ka nagtantak sa isa dito. Okay, in case na mag-move yun, ito mag-rotate lang yung joint na yun. Okay, unlike dito. Okay, ito solid ito. Ngayon, para ito makapag-resist, so ito, dinidesign natin yung reinforcements dito. Ito, minimum na reinforcements dito kasi kailangan mo lang yun para maisabit siya eh. Okay, pero dito, dinidesign natin yan. Okay, sa tunay na buhay, hindi laging ganito. Hindi pa laging simply supported. Ito lang binibigay sa iyo. Bakit? Kasi hindi madaling gawin. Okay, para madali yung analysis natin. Okay, pero sa tunay na buhay, kung encounter mo sa tunay na building, tunay na bahay, di ba, tunay na structure, usually po yan, tunay na moment para nila, moment lang tapos tapos may isa sila negative, yung positive din negative. Okay, may negative po, tapos positive din. So siguro sa mga susunod na meeting, magbibigay ako ng mga sample. Try nating mag-study ng ng building, yung tunay na building. Yung mga mga past projects na tingnan natin yung behavior, tingnan natin kung paano siya nagmo-move, di ba? So, para medyo mas in-depth, para makikita mo rin kung paano siya ginagawa, di ba? Paano nangyayari yung earthquake. Okay, paano natin siya consider. So, next time, gawin natin ito, mas detail natin. Tapos papakita ko sa inyo yung itsura ng moment diagram niya. Okay, interesting kasi yun, makikita natin kung anong itsura ng moment diagram in actual project. Okay? Ayan, so, ayun nga, gravity loads, di ba? Nire-resist ng actually, gravity loads, nire-resist siya ng lahat. Okay? Pero yung lateral loads, nire-resist lang siya ng lateral forces resisting system. Katulad, sasabihin natin, lahat ito tumutulong sa gravity, pero ito hindi tumutulong sa lateral. Okay? Hindi ito tumutulong. Next time, papakita natin yan na kapag siya ay beam lang, ito tawag natin dito beam, tawag natin dito girder. Okay, girder yan. Pag column to column girder yan. Papakita natin next time na papakita natin sa gagamit tayo ng ETABS. Papakita natin na wala siyang mga earthquake loads, yung mga beams natin. Ang meron lang ay yung mga girders natin. Okay? Yan siya. Lateral load propagation. Okay. Halimbawa, wind load, syempre, isang tatama yan sa wall. Tapos yung wall, magta-transfer ng forces papunta doon sa horizontal diaphragm na yung mga slab mo. Tapos yung slab, transfer ng forces sa ganito sa vertical diaphragm mo, pwedeng shear wall, o kaya pwede mangyari from the slab papunta doon sa beam. Actually, girder, di ba? Sa girder sabi natin. Tapos yung girder, magta-transfer ng forces sa vertical element, which is pwedeng shear wall or pwede ring polo. Okay? Yan. So, principal vertical plane lateral framing structure. Yan. So, shear wall. Okay, ano yung ano yung mga ginagamit natin to resist the lateral forces. And so, pwedeng shear wall, di ba? So, shear wall and cross braces transfer the movement away from the foundation. So, ang mangyayari, yun nga, from the diaphragm, mga slabs, ganyan. So, magta-transfer siya ng forces papunta dito. Balik shear wall. Kapag ang gamit natin ay steel, syempre, wala namang steel wall, di ba? Actually, pwede, pero bihira ka makita ng ganun steel na shear wall. Syempre, mahal yun, di ba? Makapal yun, mabigat. So, walang ganun. Actually, meron, pero usually, retrofitting natin siya ma-encounter. Pero hindi siya solid na steel. Meron kami na-encounter na gano'n. Ang nangyari, inadequate yung design niya. Tapos na-construct na siya. So, ang nangyari, para gumana siya, ginawa siyang composite. So, yung shear wall, nilagyan siya ng steel plate. Kumbaga ito, nangyari, shear wall na to. Tapos, nilagyan pa siya ng makapal na plate. Tawag doon na yan, jacketing. No? Pinaikutan siya ng steel para maging composite, para mas lumaki yung capacity niya. Kasi nga, yung initial design sa kanya is kulang. No? Pwede rin na ang source nun ay dahil nagkamali ng gawa during construction stage. Kunyari, yung concrete strength, hindi na ilagay yung tamang concrete strength, mga ganun. O kaya, ayun ko, basta for some reason, hindi niya nabot yung design capacity niya. So, pwedeng mangyari, mag-jacketing sila. Okay, ngayon, shear wall, again, generally, concrete, di ba? Pwede ring timber kung nasa maliliit na residential bahay lang, di ba? Sa US kasi, di ba, sabi natin, last time na-share natin, di ba, na doon hindi uso yung mga poste-poste, no? Yung wall, yun na mismo yung vertical element nila. Tapos yung wall, yun na siya na yung gravity, siya na rin yung lateral. So, shear wall na yung tawag nila doon sa mga gantong wall na may stud sa loob. Okay? Yan. Kasi, yung mababa lang naman Kadalasan doon, two-story lang, no? Na wood. Hindi rin naman yung critical masyado sa seismic, kaya, yun, parang sabi nila, okay na to. Ganun lang sila. Hindi sila masyado strict.
Tsaka generally sa US kasi low seismic din naman, kaya ganun sila. Sa atin hindi obra yun, no? Ayan, so ngayon, shear wall, di ba, concrete, pero what if steel, di ba? So kapag steel, hindi practical na gawin mong solid yung panel na yun. Di ba? So ang ginagawa natin, imbis na solid panel, gumagawa tayo ng bracing. So imagine mo, yung part ng frame na may cross brace, ito yung equivalent ng shear wall sa atin, sa concrete. No? So sobrang solid nitong part na ito. Okay, so ayun, basically pwede mong imagine na siya yung equivalent ng ng steel shear wall. Okay? Horizontal frames, diaphragms, disturbing forces to columns and walls, ang isang na-discuss natin kanina. Tapos moment resisting frames, at yung sabi natin kanina. Okay, ano yung moment resisting frame? Siya ay frame, ano yung frame? Beam, column na magka-connect, di ba? Moment resisting kasi sa gitna, sa connection niya, sa connection, may moment. Okay? Hindi siya simply supported, hindi siya yung katulad nito na walang moment sa dulo. May moment siya na nire-resist niya. Paano niya nire-resist yun? Or saan nagagaling muna yun? Manggagaling yun sa movement ng ng building mo. Kapag siya ay nag-sway pag patagilid, pagkakaroon niya ng moments. Okay, and yung moments na yun sa joints dapat ay resist yung mga members mo. So, ito yung diagram. Okay, so papakita natin next time yan. Puprove natin yan. So, wala ka muna ngayon, next time puprove natin. Okay, puprove natin yan next time. Okay, so structural materials, steel, wood, futuristic, mga hindi pa, yung in-study pa lang. Bamboo, yan, kung gusto mo i-thesis, pala, maganda rin yung bamboo, no? Pero, ewan ko, steel muna. Alam mo na to, steel. Wood, alam mo na din yan. Di ba? Kahoy, timber. Wala dito, di ba? Sabi natin, di uso dito. Pero pwede sa probinsya, di ba? Tapos, futuristic materials, tawag dito, may Meralloy, hindi ko alam kung ginagamit na nila yan, no? Kasi wala pa sa code yan, no? Kumbaga, mahirap siyang gawin or mahirap siyang gamitin kasi walang standards. Ang problema kasi kapag wala pang standard, hindi mo makalculate, di ba? Kumbaga wala kang guide paano mo gagawin, anong factors of safety mo, di ba? Ano i-consider mo. Di ba? Pag magde-design ka using mga material na medyo unknown relatively, ang gagawin mo, magre-rely ka lang sa mechanics, no? Na hindi mo pa na-study yung iba't ibang modes of failure. Halimbawa, ano bang maganda sample? Steel, halimbawa sa steel, 'di ba? Pagdating mo sa steel, mapag-aaralan niyo doon na 'di ba? Syempre, ano bang alam mo mga loads? Axial, bending, shear, 'di ba? Pero bukod doon, pag inaral mo yung steel, pag nakita mo yung code, ang dami pang arte nun 'di ba? May local backlink pa, 'di ba? Yung meron pang web building, 'di ba? Meron pang flange local backlink, yung mga ganun. Paano mo malalaman yun, 'di ba? Paano mo malalaman may ganun pala kung bago pala yung materials mo? Okay, so yun yung mahirap kapag bago yung material. Kumbaga, malaking tendency na meron tayong mamit, no? Kaya, ayan, medyo, ako personally, iwas ako sa mga material na kasi nga, delikado. Di ba? Hindi naman lagi. I mean, depende sa lakas ng loob, di ba? Pero yun nga, ito relatively, pa siya, unknown pa siya. Okay, bamboo yung ginagamit na ini-study, pero wala pa siya sa code, so mahirap din siyang gamitin. Okay, kasi kung mag-fail, syempre, ikaw magpo-prove na workable siya. So, kaya ano pa? Kaya arte nito no? Vertical support patterns, okay, sasabi natin, one-way system. Okay, so meron ka ditong beams, tapos meron ka slab dito. So, ganito ang distribution. Alam mo yung one-way, di ba? One-way slab, two-way slab. Oh, ito one-way slab. One-way system din ito. Ngayon, two-way system kapag naglagay ka ng mga ganun, di ba? So, pag ito, tinawidan mo yun ng beam dito, sa mangyari, mabibreak yung niya, yung long to short ratio, di ba? So, mangyari, pwede ka magkaroon ng two-way distribution. Okay? Tapos, flat plate. Ano yung flat plate? Itong mga yan, mga beams yung mga yan. No? Ito, beams din yung mga yan. Beams, sorry, girder yung term natin, alala niyo, sabi niya girder. Okay. Yan. Flat plate, ano yung flat plate? Minsan, sa arte nila, no, kapag mga malulupit na mga building, ayaw nila ng sabi nila, gusto ko ng malinis na building. Tanggalin natin lahat ng beams. No? So, yun. Doon na-invento itong flat plate. Okay, sa flat plate, ang nangyayari, meron ka lang poste, tapos meron ka lang slab, tapos wala siyang beam. Okay, ang nangyayari, yung mismong slab, siya na yung nag-aakas beam, so makapal yung slab nito. Okay, so syempre ibang method na yun, no? Ibang tawag dito, advanced method na yun. Okay, pero yun yung kwento niya, no? So gusto nila malinis. Yeah.
ayaw nilang makakita ng mga naglalabasan ng mga beam. So, siyempre may advantages and disadvantages din yan. Okay? Tapos, ito, one-way system, undesirable random pattern, no? So, mangyayari yan kapag medyo magulo yung utak ng nag-design, no? So, ayaw natin ng ganyan. Ito, isipin mo, ito, halimbawa, itong panel na to, ano? Tingin nyo, bakit naging one-way yan? Tapos, pag ganun, di ba dapat short direction? Bakit? Kasi wala siyang ganun, no? Wala siyang beam dito. Since wala siyang beam dito, wala kang pagkagano, no? Hindi ka makapag one-way dito. So, ang one-way mo, papunta sa short span. Okay, ano yung point? Yung tinuro sa'yo na papunta siya sa long span lagi or sa long side lagi, guni-guni lang yun. Hindi pa lagi, hindi pa, hindi pa laging totoo yun. Okay, totoo lang yun na pupunta siya sa long span kung halimbawa ganito, 'di ba? Na meron kang support dun sa long direction. Okay? Pero kung halimbawa ganito, gulo-gulo, halimbawa ito, 'di ba? So meron kang ito nga best example. Yung panel, dito yung support mo sa short side, sa long side wala yung isang side, ito makakapag one way dito. Okay, papunta short side yun. Okay, so ibig sabihin, hindi porke mas mahaba yung side na yun, nandun na yung loads. Depende pa rin kung naglagay ka ng support dun, no? Yes, so case to case siya. Okay, ano pa? Placement of lateral force resisting elements on plan. Okay, sabi natin, gusto natin ay medyo balance siya, no? And so lateral loads, forces can act in any direction. So sabi natin, di ba, hindi lang palaging pa-X ang direction ng load, pwedeng pa-Y din, di ba? Ngayon, pwedeng pa ganyan, pwedeng pa baliktad, pa ganyan, pa baliktad. Okay, so pwede pa yung magsabay. So, nagsasabay yan. Okay, so next time, pagka nag-sample tayo ng, marami tayong extra time so siguro mag-explore tayo ng mga actual projects, papakita natin na paano medyo masaya. Okay, yan. Ano pa, lateral bracing mechanisms throughout the plan. So, um, siyempre, hindi naman palaging dapat, nandito lang, okay na yan, enough na yan. So, siyempre, ikakalat mo yan doon sa plano. Siyempre, dapat lahat ng part meron. Lateral bracing mechanisms around periphery only. So, ito, kalat-kalat. Kumbaga, ito, may beam column sa lahat. Beam column meaning girder yan. No? Girder yung proper term natin kapag beam na connected sa column. Okay, buong plan meron. Pwede rin namang yung lateral mo nasa labas lang, tapos yung nasa loob, mga lateral, mga gravity system na lang. Okay, plan with symmetrically placed shear walls. Okay, so halimbawa ito, itong solid part na to, mga shear wall yan. Okay, ideally, symmetrical siya. Ngayon, dito makita mo, syempre, hindi na pwede lahat may shear wall. Pero again, dapat symmetrical. Hindi pwede na yung kaliwa lang, tapos wala sa kanan. Okay, bakit? Kasi pag yan, nag-sway, ang mangyayari, kunyari, ito, tamaan pa ganun, no? Sobrang tigas nito, ito lang magiging pa ganun. Diba? So imagine mo, kung pantay yan, pag move sabay. Pero kung nandito lang yung shear wall, ang mangyayari, gumagano. Imagine yun. Papakita natin yan, no? Isa-simulate natin yan, no? May extra time tayo next time. Mag-i-tabs tayo. Okay, so plain with problematic shear wall arrangement. So, katulad nito, no? Medyo gulo-gulo yung utak niya, no? Ginawa niya, mas makapal to, mahaba dito, kumpara dito. So, ang mangyayari, again, ito, mas matigas to kapag next yung building yan. Ganun. Mas malaki yung movement doon sa part na malambot, no? And ayaw natin yun. Ang tawag doon is torsional, mode, no? So, ayaw natin na nagto-torsion. Okay, so ito ideally ay nga kung naglagay ka sa kanan dapat meron sa kaliwa, kung meron sa taas dapat meron sa baba. Hindi naman kailangan pantay na pantay. Okay, pero dapat as much as possible balance sila. Okay, concrete shear wall ayan, so solid wall 'yan no na anong pinakaiba niya sa sa partition wall lang. Siyempre partition mga CHB lang 'yan. Okay, kapag shear wall ano yan, buhos yan na sobrang daming bakal. Kung makita mo dito, 'di ba, sabi sa'yo kung nag-observe ka doon sa construction ng ano natin sa Da Vinci. Kita mo dyan, may shear wall dyan, no? Sobrang daming bakal niya. Ito yung sample detail niyan. Okay, sa ano natin sa module 3, meron tayong sample nito kung paano siya dinedesign. Okay, other types of shear wall, ito, light wood, no? Halimbawa, ayan, wooden frame. Ayan, sabi natin, abroad. Wala, hindi natin ito ginagamit dito, no? Okay, ito kapag steel, okay, so ito sabi natin may bracing. So ito yung parang pwede mong imagine na parang equivalent ng shear wall para sa steel structures. No? Tapos ito mga rigid joints, pin joints, sa ano yan sa software mo yan makikita. Papakita natin kung paano mo ma-identify yung pin tsaka rigid joints sa modeling, paano natin kino-consider. Okay, kasi ikaw magde-design ng behavior ng ano mo, structure mo eh. No? Gusto niyo ba mag-aaral na software? Ay, ako yan.
Wag na lang, wag na lang. Isip ko kasi, ano eh, wala na kasi tayong mapag-usapan eh. Pau paubos na 'to eh. Ito mga iba't ibang ano, orientation ng bracing. So meron kang diagonal bracing, ito diagonal cross kasi diagonal ta's may cross ta's straightforward naman yung ano, yung sinasabi niya. Okey, kapag ito nag-move pa gano'n, halimbawa ito mag-move pa gano'n, pag ano, so mangyari ito magko-compression, ito magte-tension. Pero dahil nakita mo dito sobrang nipis nito, hindi yun makakapag-resist ng compression. Ang tawag natin sa mga ganito ay mga tension only members. So ang mangyayari kapagka ito nagkaroon ng compression, 'pag gano'n 'yan, so ang mangyayari ito mako-compress, magba-buckle lang ito ng konti. Okey, ang pinaka magre-resist niyan is ito. Okey, de-design natin 'yan na dapat yung movement is kayang i-resist ito lang, 'di ba? So gano'n siya. Tapos kapag kabilang side naman siyempre magbabaliktad naman, ito naman yung compression, so ito yung walang impact, ito magte-tension. So siya yung dapat na mag-resist nung ano, nung forces dito sa panel na ito. Okey, so sa kabilang side ito yun. Okey, diagonal cross bracing, ito naman inverted K. Ano yung inverted K? Nakita mo 'to 'di ba? Ito meron kang column dito tapos nakaganyan siya, 'di ba? So joint to joint. So inverted K nakita mo dito, ito yung column mo. Okey, column, column. Okey, tapos meron ka dito, may joint ka dito pero walang column, ayan. So okey, ayan K siya nakaganyan, K. Ha? Saan? Saan ito? Ay oo, ayan. Column sa gitna, diagonal lang, diagonal, joint to joint. Ito pang sample natin. Marami pa iba yan eh. Steel rigid frame ito, moment connection. So magulo lang kasi maano na siya, makalawang. Okay, site conditions, soft site long period. So kapagka malambot ang lupa, mas magsu-sway yung building natin, mas magsu-sway. Kailangan natin ng medyo complicated na ano na system 'no. Madalas hindi magwo-work yung normal na moment frame lang kaya puwede tayong gumamit ng ibang type. Tulad ng shear wall o kaya magbe-bracing, okey. Eccentric, kapag eccentric ibig sabihin hindi siya connected doon sa ano, sa joint. So, makita mo dito, ayan, so imbes na joint to joint, makita mo nag-terminate siya somewhere sa beam, tawag yan na eccentric. Okey, so kapagka matigas ang lupa, okey, so, puwede tayong gumamit ng flexible building na long period. So, and dun papasok yung mga natin ductile moment frame tapos puwede tayong gumamit ng base isolators. Okey, um ano pa ba? For soils, ito bakal naman, bakal. Sample lang. Again, ito yung brace parang ito imagine mo parang ito yung equivalent ng shear wall, brace. Siyempre hindi naman apple to apple 'yan, 'di ba? Pero parang puwede mo imagine na itong mga 'to parang siya yung solid part ng structure natin. Okay? So building is constructed on top of flexible pads that isolate the foundation from the ground. So ito tawag natin ay base isolators 'no. When the earthquake hits, ang mangyayari dito, ito naka-stay 'to, 'di ba inertial, sabi it tends to stay at its state of motion. So naka-attrest yan tapos gumagalaw 'to, tapos since naka-isolate siya, hindi nandun lang siya. Basta ito lang gumagalaw, nagshi-shake. Okay? So concrete and plastic rings are placed underneath the channel, underneath channel shockwaves around the building. So ito, hindi pa ako familiar. Siguro check natin next time bago yata ito. Counterweight, to large weight and hydraulics were move opposite the earthquake's movements to dampen or dissipate energy. Ang best example nito is yung alam niyo yung Taipei 101? Okay, yung nandun sa tuktok, yung may malaking steel ball. Okay, so ang nangyayari kapag nag-earthquake yun, imbis na yung building yung mag-earthquake, nata-transfer yung ano, yung forces papunta dun sa mass na yun, tapos siya yung nag-shake, no? So ganun yung nangyayari. So mangyayari, yung building naka-stay lang, tapos ang nag-shake para sa building is yung tawag natin dun sa taas is ano, damper. Tuned mass damper. Okay? So tuned dampers attached to beams use and sorry? Tuned dampers attached to beams use pistons and oil to convert motion into heat and absorb shock. Once na-transfer yung movement, 'di ba? Work is equal to, tandaan niyo, energy, 'di ba? And so yung energy na galing dun sa movement, 'di ba, kino-convert niya into work, no? Mino-move niya. Ayan na, tapos na tayo sa 12. Sa wakas, tapos 13 na. Tapos ano 'to? Ay, zero na 'to. So ano na 'to, module 3.
Oh, last meeting na natin next week, calculation na. Um, ayun nga, next meeting natin calculation na natin. So, ah, ayan na. Ito na exciting part, no? Aray mo. Yan. At dito na natin ma-apply. Tapos kapag may extra time tayo, yun nga, magka-case study tayo para ma-appreciate nyo yung ginagawa natin. Para makita nyo yung paano mo gagamitin nyo sa actual, di ba? So, makikita natin paano siya. Tsaka, mas maganda kasi kung makita mo di ba, paano nag-move yung building, di ba? Paano siya nagkakaroon ng forces. Okay, so ayun, yun nga, again, base share na tayo next week. Tapos, yung extra time, ano natin, no, for random meetings na yun.